Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na Tapos hindi gagawin, ano? Hindi aatupagin. Siya napunta yung kaperahan ho na hiningi ng pondo. Siguro, 25% kay senator o congressman, no? Tapos yung iba, mga 3% kaila Bernardo. Tapos, siyempre, contractor na ho yung susunod. Ibinulsa na din po lahat, mga kababayan. Ay, nako. 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, Alam niyo po, ganyan din po ang style, no? Nila Senador Ping Lacson. Kaya po napakahalaga at napaka-importante at napakaganda nung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na maglagay po ng website ng sumbong sa Pangulo. Kasi po yung mga kababayan natin nakakarekta po. O isa pa yon, isipin niyo na lang mga DDS ha. Naglagay ng sumbong sa Pangulo website si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga kababayan natin, rektang nakakapagsumbong doon at nakakapagsabi doon. Di po ba? At sila Senator Ping Lacson at tingin ko tayo ay nakikita din natin yon. Ngayon, random. Kung meron talagang flood control si Pangulong Bongbong Marcos o kung talagang merong ghost project si Pangulong Bongbong Marcos, nakakatakot yun ha. Isa sa publiko mo. No? Mamaya meron nakakita, nakapansin, nakaalam na ito, linagyan ng proyekto ni Bongbong Marcos ito, pero hindi nag-exist. O, makikita nila Ping Lacson. Sila Ping Lacson ang ginagawa po. Titingin sila doon sa sumbong Pangulo, tapos aalamin nila yung mga datos kung natapos ba o hindi, kung nagawa ba o hindi. At pagkatapos sa kanila i-check. Ang hirap nung iniisip nyo mga DDS. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ang hirap nung laban nyo. Sabi ni Luwaton, alam na this, sanay na sanay silang gumawa ng mga palsipikadong dokumento. Correct. ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda na ang Ombudsman Ako, eto na nga ho, mga boss Chipamo, sir. No? Eto na nga ho. Alisin ko muna si Pangulong Bongbong Marcos. No? Ilagay ko muna si Miko Clavano ng Ombudsman ho, mga bossing. Ibang klase siguro. Etong mga ito, no? Kagaya ni Saldi ko, biruin mo, 20 Mercedes ang rinirerentahan. Yung iba, hindi mo na alam kung para saan. Eto na nga ho, no? 8 opisyal ng DPWH, Davao Occidental District Engineering Office at 2 opisyal ng St. Timothy Construction Company, mga bossing. Kabilang ha? Sino? Si Sara. Si Sara Diskaya po, hindi Duterte ha, mga bossing. Kabilang si Sara Diskaya, kakasuhan ng graft and malversation ng Ombudsman dahil sa 96.5 milyong halaga ng umanong ghost project sa lalawigan. Aray ko po. Ang saklap nito, mga kababayan. Malamang ito may isang senador na umiiyak, mga boss Chipamo, sir. Malamang ito may bad trip na senador, mga bossing. No, bakit to? Grabe ang pagtatanggol niya dito sa mga diskaya no? Kaya nga po ipinipilit na maging state witness ang mga diskaya para hindi makasuhan. Para hindi malagay sa ganito, para hindi po maoblo, mga bossing. Kaso, sorry. No? Ang mamamayang Pilipino, kasama po si Mark Ramos, kasama kayo dyan, mga kababayan, alam naman natin at halatang-halata natin na hindi pwede itong mga diskaya na maging state witness. Sila pa nga ho yata ang isa doon sa mga talagang pinakatalamak di ba? Sila pa nga yata ang kasama doon sa mga matataas Paano mo gagawing state witness yan? Hindi sila yung pinakalis.
Sabi ni Ma'am Neng Gigi, yan dapat talagang maunang makulong. Si Sara Duterte. Uy, wala pa tayo dun. No? Kakasuhan ng graft and malversation ng ombudsman dahil sa 96.5 milyong halaga na umano'y ghost project sa lalawigan. At yun nga ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na umpisahan kahit kailan. 'Di ba? Sir Sunny Rap at Mr. X nandiyan na din. Pinatawan. Ano to? Pinawatawan. Ano yun? Sa GMA naman. GMA. Pinahirapan niyo pa ako sa pagbabasa. Iniisip ko kung ano ibig sabihin niyan. Pinawatawan. Oh, baka pinatawan. Oh, ayan, oh, pinawatawan. Pinatawan, no? Din ng ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension without pay si Ronald Bato de la Rosa. Ay, hindi pala yon. Tigas na mukha nun eh, no? Pasok ng paa, hindi pumapasok, ano? Hindi pumapasok tapos sumusweldo. Pinatawan din ng ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension without pay ang mga nasabing opisyal ng DPWH, mga bossing. Ayan, si Miko Calabrano ang nagpapakita. Balikan ho natin ngayon, mga bossing, si Pangulong Bongbong Marcos para ituloy yung kanyang report sa atin. Na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Nako! Mabigat ito. Ay ko po, mukhang talagang iiyak si Marcoleta dito. No? Baka magkabawian ho, mga bossing. Magkabawian, no, kandila. Kayo naman, iniisip nyo 120 million. Hindi yon. Sabi nga nung nagsabi no, na si Ramon Tulfo, hindi daw si Marcoleta yon. Kaya baka magkabawian ng kandila yung Marcoleta at mga Diskaya. Eh bakit to? Eh kasi, ang usapan yata gawin silang state witness Kaya lang hindi nangyari. Hindi kinaya, no, ng isang abogado, mga bossing, na DDS, na senador. At ang sabi ay lowest rank daw ho. Hindi ako may sabi nung lowest rank si Marcoleta, ha? Pero mga bossing, baka yun yung dahilan kaya sinasabi na lowest rank. Nagtatanggol sa hindi naman dapat ipagtanggol. Di po ba? Pangulo, tuloy niyo pa po, no? Habang pinapanood siguro kayo ni Marcoleta, Pangulo, naiiyak-iyak, no? Dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. Ko po. Kayo ha? No, kapag ka dumating sa pagkakataon na kayo na yung mga nandito, may oportunidad na kayo ng mga ganito, huwag niyong gagayahin. Kaya mga Diskaya, bakit to? Tingnan nyo. No? Bilang isang magulang, ako ho, no, naiisip ko yung mga anak nila Yung mga anak nila, syempre nagwo-worry sa kanila. Sira ang pamilya. Umabot sila sa tuktok ng kayamanan, tapos eto na ngayon mangyayari, 'di ba? Kaya lang wala, kailangan nilang pagbayaran niya kapag ka napatunayan, no, mga bossing.